Nagsisimula ang pelikula sa isang madilim at mausok na mahjong parlor, puno ng tensyon. Dito natin makikita ang isang undercover na investigador na si Dragon. Ang kanyang katawan ay tila canvas ng mga tattoo at ang suot niyang pangkalyang damit ay nagpapahintulot sa kanya na madaling makihalo sa magaspang na crowd. Napapalibutan ng matatapang at batikang siga at biglang nag-iba ang ihip ng hangin nang harapin siya ng pinuno ng karibal na gang. Ibinigay nito ang ultimatum. Kailangan niyang manalo sa isang high-stakes na laro o kahaharapin niya ang malagim na kapalaran na nakaamba sa dalawa niyang kaibigang nagkamaling makapasok sa teritoryo ng kalaban. Sa kabila ng nakakapasong tensyon, nanatiling kalmado si Dragon. Buo ang determinasyon, nilaro niya ang kanyang mga baraha ng may matalas na pag-iisip, nilampaso ang kanyang mga kalaban, nailigtas ang kanyang mga kaibigan at napahiya pa ang leader ng gang. Gayunman, tumanggi ang kalabang na hayaang makaalis si Dragon ng walang kapalit. Hiningi nito ang isang mano-manong laban at mabilis na umurong ang mga tao upang makabuo ng pansamantalang arena. Nagharap ang dalawa sa isang brutal na bakbakan at dito ipinamalas ni Dragon ang kanyang pambihirang galing sa pakikipaglaban. Nagliliyab ang galit ng mga kalaban niya. Mabilis at bihasa niyang nilusutan ang mga ito at nakatakas siya sa isang madilim na eskinita. Doon niya nakasalubong ang kanyang police handler na nagutos sa kanyang magpatuloy sa pagtakbo at sinabing may darating na tulong para sa mga kasamahan niyang sugatan. Samantala, ipinakikilala si Sunny, isang mabangis at walang awang gangster na walang hanggan ang ambisyon. Makikita siyang nakikipag-finalize ng isang transaksyon kasama ang mga lokal na mobster. Ngunit wala siyang intensyong tuparin ang anumang kasunduan. Pagkatapos niyang makuha ang mga dokumentong kailangan niya, agad niya silang pinagpapatay at walang awang nilibing ng buhay. Pagbalik sa Hong Kong, nakipagkita si Dragon kay Chang, isang lokal na pinuno ng triad na nagbalita sa kanya tungkol sa pagtataksil ni Sunny. Inaagaw ang isang malaking deal. Pinapatay ang mga tao ni Chang. Gusto ni Chang na si Dragon ang humarap sa lumalalang banta. Dito lumilitaw ang isang revelasyon. 6 na taon na ang nakalipas, nakipaglaban si Dragon kasama si Sunny at iniligtas pa ang buhay nito sa isang marahas na gulo sa bar. Ang personal na nakaraan na ito ang nagpapabigat sa kanilang hidwaan dahil minsang tinuruan ni Dragon si Sunny ng sining ng pakikipaglaban. Kalaunan inilahad ni Dragon sa kanyang handler ang seryosong sitwasyon. Ang mga tao ng pagpasok sa mundo ng kriminalidad ay nakakaapekto sa kanya. Pagod na siya sa walang katapusang ikot ng karahasan at panlilinlang. Nakiusap siyang tanggalin na siya sa undercover assignment, ngunit tumanggi ang handler. Walang katulad si Dragon sa kanyang trabaho. Gayunpaman, tiniyak niya kay Dragon na kung mabubuwag niya ang sindikato ni Sunny, irerekomenda niya ang pagbabalik nito bilang regular na pulis. Labagman sa kanyang kalooban ay pumayag si Dragon na ipagpatuloy ang misyon. Ipinadala siya sa mainland gamit ang bagong pagkakakilanlan at ipinares kay Officer Fang Jing, isang matalas at disiplinadong opisyal. Dinala siya nito sa bago niyang tirahan at nagsimula silang magplano kung paano makakalap ng matibay na ebidensya laban kay Sunny. Dahil sa masalimot nilang nakaraan na minsang naging alaga ni Dragon si Sunny, nakipagkita si Dragon kay Sunny sa isang restaurant. Mabigat ang atmosphere at tila sariwa pa ang kanilang pagkakaibigan. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang nagpaputok ang isang sniper at tinamaan ang isa sa mga tauhan ni Sunny. Agad na sumiklab ang hinala ni Sunny. Naniniwala siyang si Dragon ang nagplano ng ambush kasama ng pulisya. Walang pag-aalinlangan, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin si Dragon.
Sa gitna ng nagkakagulong takot, mabilis na tumakbo si Dragon papunta sa kanyang sasakyan, desperadong makatakas. Pero ilang sandali lang, napaligiran na siya ng mga gangster, hinaharang ang bawat posibleng daan. Ngunit biglang dumating si Officer Fang, pinabagsak ang mga kalaban at nailigtas si Dragon, inaresto rin ang ibang mga kriminal. Sa himpilan ng pulisya, sumailalim sa interogasyon si Sunny. Ngunit dahil walang matibay na ebidensya, agad siyang pinalaya. Nagdulot ito ng matinding tensyon sa pagitan ni Dragon, Fang at ng nakatataas. Ipinahayag ni Dragon ang kanyang galit, sinasabing ang padalos-dalos na hakbang ang makakasira sa kanya bilang undercover. Matapang namang sumagot si Fang at sinabing hindi umaasta bilang isang tunay na opisyal si Dragon, lalo na sa ayaw nitong lumaban kapag kinakailangan. Hindi nagtagal, nag-organisa si Chang ng isang pagpupulong kasama sina Sunny at Dragon upang maibsan ang lumalalang tensyon. Sa pagtitipon na iyon, ibinunyag ni Chong na ang sniper ay naghahanap ng hustisya. Kapatid siya ng lalaking ibinaon ng buhay ni Sunny. Ibinigay ni Chong ang tirahan ng sniper, ngunit palihim na inalerto ni Chong ang sniper sa plano ni Sunny na papatay nito. Lalong naging malinaw. Nilalaro ni Chong ang magkabilang panig, ginugulo ang sitwasyon upang mawala ang kanyang mga karibal at siya ang maging pinakamakapangyarihang. Binalaan ni Dragon si Fang na huwag basta magtiwala sa impormasyon ni Chong. Ngunit iginiit ni Fang na ituloy ang raid. Sa hideout ng assassin, nakahanda na ang sniper, hawak ang rifle at handang magpaputok. Napansin ni Dragon ang dalawang batang. Dahil wala ng oras, naglikha siya ng isang diversyon na nagpasiklab ng matinding putukan. Umulan ng bala mula sa sniper at tinamaan ng ilang opisyal. Sa isang warehouse, nagkabanggaan sila ni Fang, sinunggaban niya si Dragon at ginawang panangga. Nag-alinlangan si Fang, ngunit sa huli, pinutok niya ang baril, patay ang assassin at nabitawan si Dragon. Kinagabihan, nadatnan ni Dragon si Fang na nilalamon ng konsensya matapos ang una niyang pagpatay. Sinabi ni Dragon na wala siyang kasalanan, kinailangan nilang mabuhay. Samantala, lalong nagdududa si Sunny kay Dragon at inimbitahan ito sa kanyang penthouse. Doon niya ipinakita ang lawak ng kanyang imperyo, money laundering, blackmail schemes at mga paraan ng panglilinlang. Bago umalis si Dragon, binalaan siya ni Sunny. Oras na malaman niyang nilaglag siya nito, may masamang mangyayari sa kanyang ina. Hindi alam ni Sunny, lihim na nire-record ni Dragon ang buong pag-uusap nila at naka-livestream ito diretso sa police headquarters. Ngunit kinabukasan, pagbalik niya sa penthouse, ganun na lamang ang gulat ni Dragon. Walang laman ang buong lugar, tila iniwan ng matagal. Sa ibabaw ng keyboard, isang papel ang nagsasabing pindutin niya ang isang baton. Pagkatapos niya itong gawin, lumabas ang surveillance footage sa ospital. Mga kasamahan ni Dragon mula sa dati niyang operasyon at umaaming police informant si Dragon. Sa takot, nagmamadaling umuwi si Dragon pero huli na siya. Andon na si Sunny. Binugbog nila ang kanyang ina hanggang sa mawalan ng malay. Pagpasok ni Dragon, tumambad sa kanya ang duguan at halos walang buhay na katawan ng kanyang ina. Agad niya itong binuhat at mabilis na dinala sa ospital. Nang ma-stabilize ng mga doktor ang kondisyon nito, tumigas ang loob ni Dragon. Tapos na ang lahat, kailangan ng wakasan ang paghahari ni Sunny, anuman ang maging kapalit. Pinigilan siya ni Fang at ng kanyang superior pero buo na ang desisyon ni Dragon. Samantala, hinarap ni Fang si Chong sa banyo ng isang nightclub. Inakusahan itong siyang may pakana ng kaguluhang kinasangkutan ni Sunny at Dragon. Sa galit, inatake ni Chong si Fang. Ngunit bago ito makatakas, dumating ang superior ni Fang kasama ang backup at inaresto ito. Kasabay nito, namataan ni Dragon si Sunny sa isang parking lot at nagkaroon ng matinding habulan ng sasakyan sa gitna ng syudad. Tumalon si Fang mula sa overpass at diretsyong bumagsak sa bubong ng sasakyan ni Sunny. Nakipaglaban siya dito kahit basag ang windshield. Ngunit nanaig si Sunny, itinapon siya palabas ng sasakyan at malubhang nasugatan. Sa sobrang galit, binangga ni Dragon ang sasakyan ni Sunny. Umikot ito at lumipad palabas ng tulay bago sumabog. Pareho silang gumapang at duguan at doon nagsimula ang marahas, mata sa matang laban, isang mano-manong tunggalian.
Sa wakas, nagkaroon ng upper hand si Dragon, ibinagsak si Sunny at tuluyang pinasuko. Habang humihiyaw ang mga sirena ng pulisya sa di kalayuan, ikinadena ni Dragon ang mga kamay ni Sunny, hindi bilang kriminal, kundi bilang isang alagad ng batas. Doon tumama kay Sunny ang masakit na katotohanan na ipagkanulo siya ng taong minsan niyang itinuring na kapatid. Maya-maya, nakatanggap si Dragon ng magandang balita mula kay Fang. Ipinatong nito sa kanyang palad ang isang police badge at may ngiting sinabi na sa buong suporta niya, opisyal nang tinanggap si Long bilang miyembro ng Mainland Chinese Police Force. Sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi na magtatago ang ating bida sa katauhan ni Dragon. Sa wakas, kinilala siya bilang isang lehitimong opisyal. Muling nabawi ang kanyang tunay na pangalan, Channy Long. Hanggang dito muna tayo mga ka-only. Maraming salamat po sa panonood at abangan ang ating mga susunod na malulupet na mga palabas. Only in the Philippines TV here at nagsasabing, ingat!